Nagpapatuloy ang kwento sa pagtanggap ng hangal na Count sa inaalok na alak ni Allen at sinabi pa nito na kinararangal niyang tanggapin ang alak pero si Allen naman ay nananabik sa maaaring mangyayari. Sa isip pa niya nilagyan niya ito ng holy power kaya naging holy water ang alak. Dagdag pa ni Allen sa kanyang isipan na bilasan na daw nitong uminom at ipakita nito ang tunay niyang pagkatao at kaya sigurado na siyang ang nilalang na nakasilip noon ay ang taong ito. Habang uminom ang hangal na Count sa alak na pangiti naman na iniisip ni Allen na kung ang tunay na pagkatao ng Count ay mailantad ang mga kaso ng pagpatay ay matatapos ng natural. Pagkatapos maubos ng hangal na Count ang holy water bigla itong natahimik na para bang alam na nito ang ginawa ni Allen. Pero sa hindi inaasahan tumawa lang ito ng bahagya at sinabi pa kay Allen na mukhang nalasing na daw siya. Pinagpatuloy niya pa rin ang pagpapanggap at humingi ng tawad dahil mahina daw siya sa mga alak pero si Allen naman ay hindi kumbinsido at sinabing mukhang hindi pa daw ito nalalasing sa tingin niya. Sumagot naman ang hangal dito at sinabing kaya hindi pa siya tuluyang nalasing dahil konti pa lang ang kanyang iniinom. Pero si Allen naman ay kinuha ang baso at binuhos ang lamang nito sa sahig. Kaya napasigaw naman ang hangal na Count at nilingan naman ito ng mga tao sa paligid. Habang natamba ang Count sa sahig tinanong niya ang prinsipe na ano ba daw ang problema nito sa kanya. Hindi naman nakinig si Allen dito kaya bigla niyang hinampas ang hangal gamit ang basag sa baso kaya natamaan ito sa kamay. Habang nagtatakang sumigaw ang hangal na ano ba daw ang ginawa ni Allen pero si Allen naman ay nabigla. At napatanong na bakit hindi nito pinagaling ang kanyang sugat. Kaya naisip na niya na tunay ba daw itong vampira pero si Harmon naman ay pumagitna at sinabing mukhang lasing na daw ang prinsipe. Tinanong naman ni Harmon ang hangal na bakit ito hindi pumasok sa silid at pagalingin ang kanyang sugat sumagot naman ang hangal na sa tingin din niya na ito ay mas mainam kaya aalis na siya dito. Kaya tumakbo na ang hangal na Count patungo sa isang silid. Habang si Harmon naman ay tinanong si Allen na bakit niya iyon ginawa sa Count at si Charlotte naman ay tinanong na nakaramdam ba daw ang kakaiba ang prinsipe dito. Ang kanilang tanong ay sinagot ni Allen ang sabay at sinabing ang hangal na iyon ay isang vampira at sa narinig labis naman itong ikinagulat ng dalawa. Agad naman na sinabi ni Harmon na tutugisin na nila ang hangal na iyon pero si Allen ay pinahinahon si Harmon at sinabing wag silang magapadalos delos at sa ngayon ang una nilang gawin bigyan nila siya ng isang pirasong papel at panulat. Nagtaka naman si Harmon dito at tinanong si Allen na ano ang gagawin niya dito kay sinabi naman ni Allen na hindi ba ito halata gagamitin niya ito para tugisin pa nila ang iba pang vampira. Lipat sa hangal na Count na mabilis na tumakbo sa silid. Pagpasok nito ay umubo ito at hinawakan ang kanyang kamay. Sabay samuka ito ng ubo. At kasunod nun nagmura ito ng nagmura. Ang pinagmumura nito ay ang ikapitong prinsipe at makikita na parang nasunog ang bibig sa holy water. Kaya naalala na niya ang pangyayari at sa tingin niya nalaman na ng prinsipe kung sino talaga siya dahil imposibleng may mag-alok ng holy water sa pamamagitan ng alak. Patuloy naman na umubo ang hangal ng maraming dugo at nagmura pa ito dahil kailangan na naman niyang palitan ang mga nasunog niyang laman loob. Ang kanyang kailangan ay isang bagong dugo at preskong karne. May bigla namang tumawag dito mula sa labas ng silid. At ito ay isang katulong na nagsasabing kailangan niyang linisan ang silid nito. Ang hangal naman ay masayang sinabi na pumasok ito. Kaya pumasok naman ang katulong at sinabi na ng hangal na wag itong mahiya at maglinis lang ng comfortably. Pero ang katulong naman ay nagtaka sa maraming dugo na nakakalat sa sahig. Pero kinain na ito kaagad ng hangal at sinabi pa na dumating ito sa tamang oras. May dumaan naman na dalawang katulong sa harap ng silid ng hangal at bahagya itong nabigla sa pagbukas ng pinto ng silid. At nakita nila ang hangal kaya binati nila ito ng magandang gabi pero sinabi naman ng hangal na yun ay isang masarap na hapunan. Sinabi pa nito sa mga katulong na sila ay masyadong abala sa banquet at natuwa naman ang mga katulong dito at sumagot na tanging ang Count lang daw ang nag-alala sa kanila. Pero bigla naman itong binanggit ang pangalan ng isang katulong na si Millia. Nakita niya daw itong masipag magtrabaho kaya naisip niyang kunin ito sa kanyang manor kaya tulungan niya sila na sabihin ito sa Chamberlain. Sumagot naman ang mga katulong na mukhang nasisiyahan si Millia dahil natanggap ito sa pamamahala ng Count pero hindi nila alam na ang katulong na tinukoy nila ay naging hapunan na ng hangal na Count. Bahagya naman na tumawa ang hangal at sinabing wala namang espesyal sa kanilang manor at aalis na siya pero sinabi ng katulong na hindi dyan ang patungo sa banquet hall.
pero sinabi ng hangal na hindi siya pupunta sa banquet hall. Dahil pupunta siya sa silid ng unang prinsipe para maghatid ng pagbati dito. Balik naman kay Allen na natapos na sa kanyang pagsusulat ng lahat na maaaring vampira kaya nagulat naman si Harmon dahil ganito ba karami ito. Pero sumagot namang si Allen na ito lamang ang nakita niyang mga bastardo sa unang palapag kaya si Charlotte naman ay napasabi na lang na maraming mga maharlika pero si Harmon naman ay nagsasabing wala pa silang ebidensya na ang lahat ng ito ay vampira mananatili pero itong malaking problema. Subalit kung lahat ng ito ay wala pang naging parent maaaring hindi pa lumala ang sitwasyon pero Allen naman ay nagtaka sa pagkarinig salitang parent. Kaya pinaliwanag ni Harmon na sa alam ni Allen sa ebolusyon ng undead. Pagkatapos ng ebolusyon bilang isang vampira sila ay tinatawag na parent at ang katulad nito ay ang vampire count na natalo nila noong nakaraan. At sa lahat ng paghihirap ang parents ay ginagawa ang tinatawag na creation na mas mahina kaysa parent. Ngunit ang kanilang espesyalidad ay magtago mula sa mga tao kaya tinanong na ni Allen na maaari din ba silang magtago mula sa Holy Emperor. Sinagot naman ito ni Harmon na sa katunayan ito ay totoo. At nilantad pa ni Harmon ang katotohanan na ang mga ito ay maaaring palitan ang kanilang mga katawan sa katawan ng tao kay labis naman na nagulat sina Allen at Charlotte sa narinig. Kaya sinabi na ni Allen na ang ibig sabihin ni Harmon ay ang katawan ng ulo na nakita nila. Agad naman itong sinang-ayonan ni Harmon at sinabi na tinangay nito ang katawan habang iniwan ang kanilang mga ulo at dahil sa ito ay isang katawan ng tao ang holy power ay malakas sa kanila pero si Allen ay tahimik lang na nakikinig. Sabay mahigpit na hinawakan ang papel na kanyang sinulatan ng lista. Kaya inabot niya ni Harmon ang papel at sinabing di ba may mataas na posisyon si Harmon sa palasyo sumagot naman si Harmon na meron siyang posisyon na maaaring magtawag ng isang-isang hukbo ng mga Holy Knights. Kaya sinabi na ni Allen na ito na daw ang tutugis sa mga hangal na nasa listahan at wag daw itong magpadalos-dalos at patayin ang mga ito kung kinakailangan. Pero si Harmon naman ay may pag-alinlangan na tinignan ang mga nakalista sa papel. Dagdag pa ni Allen na ibigay na niya dito ang responsibilidad kaya samahan na ito ni Charlotte sumagot naman ito na magiging maayos lang ba si Allen nang mag-isa dito. Nagprotesta naman si Harmon na ang pagpatawag ng hukbo ay isang pero hindi na siya pinatapos ni Allen at sinabing bakit ito mag-alala sa kanya kundi mag-alala ito sa kanilang sarili. Sinabi naman ni Harmon na wala naman silang ebidensya na vampira ang mga ito pero sinabi lamang ni Allen ng may malamig na tono na papatayin nila ang mga ito at ipakita nila ang kanilang tunay na anyo tungo sa abo. Dagdag pa ni Allen na ang Count ay alam na nalaman na niya ang kanyang katauhan kung hindi sila magmamadali maaaring siya pa ang mabingit sa delikadong sitwasyon sa mga narinig tahimik naman na nagkatitigan ang dalawa. Agad naman na sumang-ayon si Harmon at si Charlotte naman ay sinabing mag-ingat si Allen. Kaya agad na silang umalis sa lugar at si Allen naman ay nakatingin sa dalawa at napaisip na kailangan na niya magtago ngayon. May tumawag naman kay Allen na ikinagulat niya. Kaya nilingan ito ni Allen at nagsalita pa ang lalaki na matagtagal na din silang hindi nagkita. Sabay kinindatan pa siya nito at tinawag na little brother. At makikita sa sestema ni Allen na ito si Ruffella Falls ang pangatlong prinsipe 121 na taong gulang. Nagpapatuloy ang tagpo sa pagsadabi ni Allen sa kanyang isipan na ito pala si Ruffella Falls at ito naman ay nagsalita na narinig niya na nawalan ng alaala si Allen kaya nalulungkot siya dito. Pero sa totoo lang masaya pala ang hangal ngunit bigla siyang tinawag ni Allen. At ito ba daw ang ikatlong prinsipe at sa isip ni Allen sinabihan siya ni Harmon patungkol dito. Ayon pa ni Allen ito ay mama's boy na kahit ang Holy Emperor ay nakapansin dito ang prinsipe na wala man lang presensya kaya si Ruffel naman ay napasabi na lang na mukhang kilala na siya ni Allen. Sumagot naman si Allen na sinabihan lang siya ni Harmon patungkol sa kanya at sa mga narinig sumang-ayon naman ito. Pero bigla nitong sinabi na wala ang iba pa nilang mga kapatid na prinsipe sa banquet. At wag daw na madismaya si Allen dito dahil mukhang may ginagawa lang ito na importante para makalimutan ang banquet pero si Allen naman ay napaisip na sinubukan lamang ng hangal na ito na kunin ang loob niya. Kaya pinatulan na niya sa paggamit ng salitang ayos lang daw kahit ito lang ang dumalo kaya sa mga narinig mayabang naman na sinabi ng hangal na kaya lang daw siya nakapunta dito dahil wala siyang mga gawain ngayon. Bigla niya namang hinawakan ang balikat ni Allen at nagsabing sa nakikita niya patuloy pa rin ito sa paggawa ng kaguluhan at masaya siya na nananatili pa rin ang pag-iisip ng mga walang kabuluhan.
Pero may pagbabanta naman itong sinabi na kung bumalik lang si Allen dito para kunin sa kanya ang posisyon para sa Crown Prince. Magiging kalabang niya ito sabay mahigpit na hinawakan ang balikat ni Allen na napansin naman nito. Dagdag pa ng hangal na mananatili lang daw si Allen na mamuhay sa magandang buhay na tinatamasa niya ngayon. Kasunod nun nagpaalam na ito kay Allen. Sa isip naman ni Allen na kahit hindi pa siya pumunta dito wala pa rin itong pag-asa na nakuha ang pagiging Crown Prince at sa tingin ni Allen ito ay isang third-rate na kontrabida lamang. Kaya tumalikod naman si Allen at sa isip niya dapat kalimutan na niya ang hangal na iyon pero mukhang nabasa naman ni Ruffel ang iniisip ni Allen at si Allen naman ay kailangan ng mag-focus sa kanyang gawain. Dahil hindi niya pa kilala ang lakas ni Count Pomor ng masyado kaya kailangan niyang ipunan ang kanyang enerhiya. At kailangan naman niya na magtago dahil hindi pa natapos ang gawain nila Harmon at Charlotte pero bigla namang bumukas ang pintuan. May tumawag naman ng malakas sa pangalan ni Allen na agad naman na tumagos sa kabilang tenga nito. At inulit pa nito ang pagtawag sa pangalan ni Allen at palabisan niya daw ito. Kaya napakamot naman si Allen at namangha sa pangahas nitong pagtawag sa kanyang pangalan at gaano kaya siya kasama kung isisigaw lamang nito ang kanyang pangalan at pumunta dito. Pero may umawat naman nito at tinawag si Luan na huminto ito at wag masyadong gagalaw kaya napalingon naman si Allen sa pagdinig niya sa pangalan ni Luan. Kaya napasabi na lang ito na sa oras na ito na ang pinakamalalang mangyari dahil pumunta ang unang prinsipe si Luan. Lumabas naman ang Sest-Emma na nagpakilala kay Luan na may 27th na edad at may maraming talento na pasok para sa Crown Prince na posisyon at ang layunin nito ay ang pagpatamba sa ating bida na hindi pinarangalan ang pagkamatay ng kanilang ina. Si Allen naman ay nagulat at napaisip sa mabahong amoy at magic power at hindi siya makapaniwala na ito ay buhay pa sa kabila ng malabangkay nitong katawan. Kaya napasabi na lang siya na ang willpower nito ay masyadong malakas ngunit hindi na natapos ni Allen ang kanyang salita at agad na dinakma ni Luan ang kwelyo nito. At sinigaw na paano magagawa ni Allen ang pag-insulto sa kanyang katulong. Dahil ang Count daw ang naglingkod sa kanilang ina at hindi iniisip ni Luan na alam ito ni Allen. At ano daw ang rason ni Allen para insultuhan ang dayosa at gumawa ng bagay na taliwas dito. Kaya tinanong niya dito na paano ni Allen nagawang dungisan ang karangalan ng kanilang ina. Lipat naman sa tauhan na nagulat sa pagpasok ng Holy Emperor at nagsalita na ano ang ginagawa ng dalawa. Sa pagpasok nito may nagsalita na sa ilalim ng proteksyon ng Holy Empire. Ang ruler ng Holy Empire ang Holy Emperor. Kaya mahinahon naman itong sinabi na bakit walang sumagot sa kanya. Kaya inulit niya ang sinabi niya na ano ba daw ang ginawa ng dalawa at kasabay ng sigaw lumabas ang malakas na pressure sa buong paligid. Kaya napaisip na si Allen na kahit ang sigaw lang ng kanyang lolo ay naglalabas ng ganito karaming holy power. Agad naman na tinapos ng Holy Emperor ang sigaw nito dahil napaubo na ng dugo si Luan kaya nag-alala naman ang Archbishop dito. Kaya agad naman na inutos ng Holy Emperor na ang Archbishop at iba pang mga healer ay tulungan ang unang prinsipe. Sabay lumapit naman ang Emperor kay Allen at sinabing ipaliwanag nito ang kanyang sarili na ipinagtaka naman ni Allen. Kaya sinabi naman ng Emperor na totoo ba ang narinig niya na ininsulto niya si Count Pomor at sinabi naman ni Allen na ito ay totoo. Kaya agad na tinanong ng Holy Emperor na ano ang rason nito para gawin ang bagay na iyon at si Allen naman ay napaisip na hindi niya balak na insultuhan ito kundi tugisin ang hangal na iyon. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang isipan na sasabihin niya lang ba daw dito na ang Count ay isang vampira. Pero agad niya itong binawi dahil hindi ito maniniwala sa kanya. Kaya sinabi na lang niya na masyado siyang nakainom kaya nagawa niya iyon habang si Luan naman ay kasalukuyang pinagaling. Pero sinabi naman ng Emperor na totoo ba ito at si Allen naman na nakatitig dito ay napaisip na anong klaseng reaksyon ito. Dahil parang may inaasahan itong ibang sagot mula sa kanya gaya noong una. Kaya sinabi niya na lang dito na wala ng ibang rason at si Luan naman ay patuloy pa rin na pinagaling. Pero bigla itong tumayo at pinatabi ang nagpapagaling sa kanya. Sabay dinampot nito ang isang baso mula sa lamesa. At tinapon patungo sa kinatatayuan ni Allen. Kaya sinigawan na siya ng Holy Emperor at humingi naman ito ng tawad sa kanyang kabastusan at sinabing hindi lang niya natanggap na ang taong tumulong sa kanya ay babastusan ni Allen. At ito ang bagay na hindi niya kayang palagpasin kaya humingi na siya ng pahintulot sa Holy Emperor para sa isang sparring.
Kaya tinanong na siya ng Holy Emperor na paano niya nagagawang sabihin ang mga bagay na iyon sa kabila ng malabang kay niyang katawan. Kaya sinabi na lang ng Holy Emperor na didisiplinahin niya na lang si Allen pagkatapos nito kaya bumalik na si Luan sa kanyang silid pero hindi naman sumang-ayon si Luan dito. Dahil narinig niya na binigyan ng Holy Emperor si Allen ng kredito sa kaso ng Lonia Estate. At kung hahayaan ng Holy Emperor na mag-sparring sila ni Allen maaari pa nilang makita ang tunay na pagkatao nito at sa mga narinig na palingon naman ang Holy Emperor kay Allen. Sabay sabi pa ni Luan na mapapatunayan talaga nila na ito ba ang pumatay sa vampira o kinukuha lang nito ang mga kredito mula sa mga tao. Kaya tinanong pa ni Luan na hindi ba daw nagtataka ang Holy Emperor dito pero si Raphael naman ay pinigilan ng Holy Emperor sa pagsang-ayon sa mungkahi ni Luan. Bahagya namang natahimik ang Holy Emperor at mukhang nag-iisip pa ito. Pero bigla na lang itong lumakad kaya sinabi na ng Archbishop na si Raphael na saan ba daw ito pupunta. At dapat pa daw nitong pigilan ang dalawa pero si Luan naman ay tinawag si Allen na little brother at sinabing ang Holy Emperor ay sumang-ayon sa kanilang sparring. Kaya tinuro niya ito at sinabing sisiguraduhin niyang ayusin ang ugali nito. At mas mabuti pa do na ihanda na daw nito ang kanyang sarili. Ngunit si Allen ay seryoso lamang na nakatingin dito at napaisip na hindi man lang nila tinanong ang opinyon niya patungkol dito.